The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Simeon came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, Simeon took Jesus into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel." The father and mother of Jesus were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, tanong po sa ating lahat, pagpunta natin sa simbahan, sa Minor Basilica, or even by attending this online, ano ba ang punot at dulo? Para ba humingi at magdemand sa Diyos? O para sambahin siya at ipresenta ang sarili natin sa Kanya? Parang ganoon din yung scene sa gospel natin ngayon. Si Maria at Jose, pumunta sila sa templo, hindi para humingi ng kahit ano. Pumunta sila para sumunod at maglingkod. Ipepresenta nila si baby Jesus sa Diyos. Yung dala pa nilang handog, 2 kalapati. Yun yung handog ng mahirap. Ibig sabihin, kahit simple lang ang kaya nilang i-offer, okay lang yung kay Lord. Doon sa templo, nakilala nila si Simeon, no? Isang matandang laging naghihintay sa Diyos. Kinarga niya si Jesus at sobrang tuwa niya. Sabi niya parang, "Okay na po Lord, pwede na akong mamatay ng payapa. Kasi nakita ko ang kaligtasan ng pangako mo." Pero, pagkatapos ng tuwa, may warning siya. Lumangon si Simeon kay Mama Mary at nagsalita ng mahirap unawain. Sinabi niyang si Jesus ay magiging dahilan ng pagbagsak at pag-akyat ng marami. Isang sign na kukontrahin. At kay Maria naman, mismo ang puso mo parang dadaanin sa isang espada. Ang bigat, no? Sa mismong pagprepresenta, sumulpot na yung banta ng hirap at ng cross. We are already seeing the shadow of the cross during the happy moments of Jesus. Kaya ano ang takeaway para sa atin ngayon? Una, tularan natin si Maria at Jose sa pagpepresenta. Hindi yung laging kamay nakaabang para humingi, kundi yung bukas ang palad para magbigay. Ibigay natin ang sarili natin, ang mga problema natin, pwede rin, ang mga pangarap natin, kahit na feeling natin parang 2 kalapati. No, just very simple, hindi impressive,
hindi something that is worth so much for others. Pero i-offer natin yung lahat kay Lord. Pangalawa, tulad ni Jesus, tanawak na baging ilaw. We are called to be the light. Pero let's not be surprised kung minsan, pag naging mabuti tayo o nagsimba tayo, when we try to obey God's commandments, may kukontra. May masasabi ang iba. Kasi ganoon talaga. When we start become the light of Christ, we become a son contradicted by others. Kaya pag nahirapan tayo, tingnan natin si Mama Mary. Itinuro niya sa atin kung paano maging matatag, paano magtiwala kahit nasaktan, no? Kahit may espada ng pighati na parang tumatama sa puso. Kaya sana in this novena Mass, hilingin natin, Panginoon, turuan mo po akong pumunta dito, hindi para lang humingi, kundi para magbigay. Ipresenta ng buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong maging ilaw, kahit mahirap, at maging matatag sa pagtiwala, gaya ni Maria. So, Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, ipanalangin mo kami. Amen.